Kita nag-celebrate kita sa Women's International Day. So whole March amo ni sa gina-celebrate. So sa pag-install sa amon diri ginbok nako nga diri ko March 7. So ari ko subong sa inyo kag kita hisgot na naano ko sa aton topiko. Faith, woman, faith and prayer. So ano pala ang ari sini nga babayi nga ginhimo gid siya naton nga maging ehemplo sa sini nga Sabado, no? So hindi pa ta magpadayon magapangamuyo kita. Amay namon nga balaan, langiton nga Dios gamana namon nga amay nga kasi ginariha sa mga langit, yani kami nga palapit sa imo sinitinuon Ginoo. Kang nagapaupo sa among kagalingon, nagakilala sa among pagkamakasasala. Ginoo ihatag sa amon ang tagipusoon nga napun-an Ginoo sang paghigugma gikan sa imo amon na Ginoo nga receive kami Ginoo sa mga pulong nga magamit namon sa among pangabuhi. Ginasalig namon sa imong tanan Ginoo kag ginapasalamatan paton labi na ang pagpatawad mo sa among sala sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Mga kauturan ng aton nga scripture reading kinbasa sa aton Hebreo 4:14-16. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So ang atong mga kauturan, bersikulo, nag-emphasize sa aton, na ang aton Ginoo nga yadto sa langit, Ginoo nga willing mag-empathize sa aton. Ara, disidido nga magbulig sa aton. Ginoo nga gintimtar man kaangay sa aton. Apang ato siya mamotoran sa langit nga puno sang gugma kag pagpalangga sa aton. Kaangay sining babaye nga aton pagahisgutan subong nga aga. So ang storya nagsugod. Sang sila ni Ginoong Hesus. Upod sang iya mga disipulo nagbiya sa Galilea. Diba? To sila to sa Galilea. Tungod may mission sila dito. So nagbiya sila ato ni Mansinon ang senaryo. Samtang sila nagalakat sa mayab-o kadalan. Mainit nga panahon. Siguro nagpamangkutanay ang mga disipulos. Diin kita makadto. Mga mga diin ta makadto. So dito guro na kita makadto nga lain man ang aton nga teritoryo nga kadtuan. So mga kauturan, ang ila ruta sa to nga panahon magakadto sila sa Gentile nga padulungan. Ano din siya ang Gentile? Dito sila makadto sa Tyre and Sidon. Kay dito, may puluhaton dito kagintigan na kay Jesus, pero wala kabalo ang iya mga disipulo. Na kauturan. Atong basahon, sa nagapanlakato na sila mo talaga nakaabot na sila dito, posible kapoy sila. Kag ang mga disipulo posible man, nag-expectan tungkol na mabiya sila sa Galilea, posible makato sila dito sa Tyre and Sidon para sa pagpahuway nga hindi si Ginoong Hesus madisturbo kag pagatuduan sila ni Ginoong Hesus. Pero pag-abot dito mga kauturan, anong natabo? May isa ka babae nga ara sa dako nga misyon. Oh. Sa mga disipulos ang ilaya mapahuway kag posible tuduan sa ni Ginoong Hesus. No? Pero mga kauturan, pag-abot na dito, ang isa ka babae nagpalapit ni Ginoong Hesus. Puno mga kauturan sa pagtuo, puno mga kauturan sa paglaom, nga ang misyon niya silang adlaw, ihatagid sa Ginoo sa iya. Atong basahon, Mateo 15. Nag-request ako kaila sa Biblia nga Ilonggo. Kay siling ko, dito sa crusade, ang in-English ng Amerikana, gina-translate si Ilonggo. Di mahuya ko di, nga Ilonggo ta tanan, tapos mag-English ko. No? Kaya basig walang aron kung may mag-translate bala. No? So, mamotoran din kita. Sa versikulo 22.
Nami ginigilong ko kay wala na translate na. So dire basta ta 22. Yari karon isa ka babae nga kanaanon nagwa sa satong duo kang nagsinggit kaluoy ako o Ginoo anak ni David ang akon anak ka babae ginasakit sing tama sa yawa makon wala na kung imagine mo bago ba ka mo nag-abot way pa ka mo kapaway sugatao ka na problema na yun pero yung sabi lang kung pastor ka pag-abot mo sa district siyempre ang ginustan mga pastor mamangkot-mangkot ka na anong sitwasyon sa distrito da masibada ako gini mo ko ng realidad sino ng mga medyo kritiko na kakauturan sa dito kami na-assign primero sa inubaan di siyempre ang inubaan niya noon gina na damo na kritiko siling ko di si pastor na-assign na to district pastor na siling ko pati ko to sa ginag-assign ko to daw hindi ko nila patunon hindi ko nila patunon kay dumi ara sila yung gusto yung halain ngayon pasawag lang kay pastor ito lang ayan sakit to na maguturan siling ko anoniman daw wala ko bala background sa kabuhi sa una kaysa una yan di ang handok tayo matanong lain mo mapadamo kwarta mo Amerikano na maguturan pag abuto maguturan ba pasalamat tayo sa Ginoo apat ng kuto kabulan ginbalin kami din sa Ringaw kaya manog 3 years naman si pastor so pag abuta bangkot ka naman na sino mga kritiko na no so amo ni pag abot ni Ginoong Hesus dito sa time ay wala pa sila kapaway gisugata na sa babae Ginoo kaloy ako kaya nga ako nga bata nga babae kita ba nga mga iloy sa sining istorya galing wala din i-mention ng husband sorry lang yun mga husband ha kami lang anay ang bida wala gid ka mo din na-mention kung ano ang role sa husband diri asawa lang gid diri nga nagpakiluoy kay Ginoong Hesus nga kaluyan siya tungod nga ang iya bata ginasakit sa kaaway. Kung ikaw karon pastor, kadto problema na yun ano ka. Ha? So sige ni Jesus, pag-abot ng mga uturan, problema na yun ang ginsugatan ni Ginoong Hesus. Grabe mga uturan, no? Daw kung sa atong tawanon nga puso, budlayan kita. Pero mga uturan, no? Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Grabe kin mga uturan nga pagsuffer niya. Ining babae nga ini supposed to be, hindi na siya dapat mag-istorya sa ibang nga tao, luwas lamang sa iya bala. Amo na sila kastrikto dito. Samtang alang babae nag-approach kay Ginoong Hesus, baw ining mga disipulo, no? Kabaligin ni Hesus, babae ina na siya, pahalina na siya na iya. Kasabat sila na sa iya. Posible ano na, no? Kaya ang Biblia mismo naghambal. Naghambal lang mga disipulo kay Ginoong Hesus nga, pahalinon ang babae. Tungkol kay gusto nila nga masulo lang si Ginoong Hesus. Mga kauturan. Amo na siya makuturan ng senaryo nga sa atong iglesia kung kaisa, no? Hindi na siya manigawan. Kung atong basahon, dari kita sa versikulo 23. Apang wala siya nagsabat sing isa ka pulong kag nagpalapit ang iya mga ginutunan kan nagpangabay sa iya nga nagasiling pahalina siya kay nagsinggit siya sa aton ulihi. Posible nagasunod nagalakat sila. So ang babae ito nagasinggit sa Ginoong Hesus na pangyan ako nata tungod ka ginasakit sa sangkaaway. So ang mga disipulo na iritar. So si Ginoong Hesus wala gid nagsabat. Wala sang sabat na naghalin sa baba sa Ginoong Hesus. Ukon ginbalikid niya malangtani ang babae pero wala gid mga kauturan sang sabat halin kay Ginoong Hesus. Kag naghambal pa ang iya mga gintutunan pahalinon siya tungod nga nagasinggit siya kuno dito sa ulihi nila. Mga kauturan, sa aton kun ko'y isa pagpangabuhi, nagapangamuyo kita sa Ginoo. May mga challenges, may mga trials, may mga struggles kita sa aton pagpangabuhi. Kag wala sa exempted sila bisan pa sa amon.
nagaampo kita sa Ginoo, pero kung kaisa makuturan, wala gid kita sa sabat nga mabaton sa Ginoo. Silent ang Ginoo sa mga struggles sa atong kabuhi. Silent ang Ginoo ang kaisa, desperado na kita sa atong pagpangabuhi. Amo na bala hambal sa kanta, when you can't trace His hand, trust His hand. Nag-abot na sa inyo nga sitwasyon. Naka-experience na bala kamo sang tangible nga experience nga sang kamo nangamuyo sa Ginoo, ginsabat sa Ginoo ang iyong pagpakamuyo. Sino sa ato naka-experience sila? Praise the Lord. Makuto na nag-abot sa panahon nga daw gabusong ko sa akong subang. Nagabatsa ko sinisang pertikid kasakit sa akong nalingkod. Hindi ko ka-intindi. Basta sakit lang yun kasakit nga, hindi ko ka-intindi. Lawig na. Naasay na kami sa Uringaw, nagpa-San Carlos na kami. Ari na kami sa Bacolod. Naasay na kami sa Metro Bank 6. So, do desperado na ko wala makuturan. Kung ano ni man. Kung ano ni man, hindi ko ka-intindi nga daw. Dira mo galing mabatsakan makuturan, hindi masakit sang terminal nga balabalatian. Nga maambagan mo ang Lord, papahawayan na lang ko Ginoo. Nag-abot sa puwet nga mo sila. So one day, nangamuhi ako sa Ginoo. Ginoo, bahala na, hindi mo ko pag-ayuhon. From now on, promise ko sa Ginoo, Lord, Friday pa lang, i-prepare ko na ako ng ulingon. Maligo na ko, tanan, pagkasabado gano'n, hindi na ko maligo. Bahala ano kainit, bahala anong panahon, ano ko pa ang hindi, naging ko Ginoo maligo. Ayuhon mo man ko ukon hindi. Ang mga tamakotang gikumit ko sa Ginoo. Kagintuman mo, ginamakotang ko, isa may gaabot na panahon nga, mahafbat lang ulo ko, ay pumadumduman ko na naadlukan ko, basig bala, basig. So, amo lang ito gikumit ko sa Ginoo. Wala na ko, makuturan. From that moment, ituman ko ang saan ko sa Ginoo. Sa nagligad ang mga sinimana, inadlaw makuturan, hindi ka magpati, wala na ang sakit sa akong likod. Hindi ko maintindihan. Wala na gid. Wala na ko kabasa ko ng kapastor siko. Wala na gid kasakit ang akong likod. Ako wala na kasakit ang akong likod. Sa una makuturan, may mga bintusa, gina-apply, tanan, wala gid makuturan. Amo lang itong gikomit ko sa Ginoo makuturan. Ako nung kagisa makuturan, nagapangayo kita sa Ginoo sa instant kasabat sa aton pagpangamuyo. Sa aton struggle, sa aton mga pagtilaw, sa aton panimalay. Financially, children man ang problema, sa aton pagtuo, relasyon makuturan, wala kita kabalo, kag wala kita sa kuhaon, nga sabat sa Ginoo. Pero makuturan ka, angay sining babae, ha? Ining hidden woman. Dapat ang atong pagtuo, mangin kaangay man sa iya. Bahala na ano makuturan ah. Pero may anak mapugin pangayo sa Ginoo, nga wala nagiging sabat. Wala ko kabalo, pero kabalo ko nga may maayo siya ng plano sila. 2023, nagtawag ako magulang sa US. Sila nga subiran takas ang akong kondisyon. Sila ko ano na siya. Niya na-diagnose ako sa cancer. Siya mabuto nga sa tutulan. Ining utod ko, amo ni ang nagpadako sa akon, amo nagtudlo sa akong basa, amo nagpa-eskwela sa akon, amo ni ang nagbulig sa amon pagpakasal ni pastor, amo nagabulig sa amon ministry. Grabe no suportar mo ko sa pagambala sa akon. Makutuloy ng bansa ka bala nga daw gitakluban ka bala sa langit. Kag daw ginipit ka sang duta. So nung amuyo ko sa Ginoo, Ginoo nga aman. Nga aman gid nga amo sige. So makuturan daw. Hindi ko mabaton ang sitwasyon. Sige lang mga muyo ko sa Ginoo. Bala na ako nanugid man. Pero makuturan sa adlaw kagabi nagapangamuyo sa Ginoo, Ginoo tagain kami sang maramuno amo ni amo to. So sa katapusan na nga daw lala na ang sitwasyon sila nga sa ako niya dahil hindi ka magproblema. Niya kay ang ma-care sa ako ang MD Anderson. So ang MD Anderson amo na siya ang number 1 nga cancer center sa Bilog nga kalibutan. So kumpiyansa kami. Di basta-basta ni cancer center amo niya mo to. So sa iya nga team siya ka doktor makuturan. Makuturan wala naging sapat sa Ginoo ang ako. Sila mo Ginoo no matter
When you can't raise His hand, trust His heart. Makutura, nagbahuway akong magulang. Pero kung itong kabalo ko, may mga plano ang Ginoo sa piyak sila. Makutura. Sa World War II, ang Jewish prisoner, nagsulat sila sa wall. Kaya napriso sila. Naglagay sila, I believe in the sun, even when it is not shining. And I believe in love, even when there's no one there. And I believe in God, even when He is silent. Sa atong mga kuturan, sa atong struggles ng kabuhi, kaangay sining kaano, sining babayi, ning Gentile woman, wala ang Ginoo ng sabat sa iya, bisa nagapakiluoy siya. Sa aton amo man ako kaisa, naga-fasting na kita, matutong kita sa pag-alagad, tanan na serbisyo sa Ginoo ginhatag ta. Pero kung kaisa makuturan, silensyo ang Ginoo sa mga sitwasyon nga gusto tatali may eksperyensyahan nga siya upon nato. Pero makuturan, bisan pa sila, have faith. Hindi kita malingkang. Kay wala kita kabalo kung ano ang magakatabo sa aton. Ang sigurado lang that God holds our hands. Amo lang na po ito ng atong saligan sa Ginoo. Bahala ano matabo sini kalibutan. Sa versikulo 24, aton basahan. Versikulo 24, nagsabat siya, ako ginpadala lamang sa mga karnero nga nadula sa panimalay sang Israel. Hamakon mo lang na. Nag-silence siya, kang nagsabat naman siya. Ang sabat niya hindi pa manamin ko sa atong pag-interpret. Kung ikaw kuno be pastor, palapit mo membro sa imo, hapalo mo pastor, hapalo ka sa pastor nga, story lang ni sister ha, kay nagkanto ko sa distrito niya, para lang na niya sa mga profesional, nami, masakit! Oh, amo man ang Gentile nga woman, ang sabat sa Ginoo sa iya, ginpadala ako para sa nadula ng mga Israelinon. Ay, mga kauturan, ay, karabi ka sakit. Do sobra pa ni sa soltero nga ginbasted. Oh, amo ni siya kasakit. Pero kung aton basahon ang konteksto, previous na mga verses, prior sini nga chapter sa Mateo, iniya, ginpainsin din na Ginoo Jesus, kaysa una sa panahon nila, wala ni ginbatong sa mga Hudiyo si Ginoo Jesus. Wala nila niya ginbaton si Ginoo Jesus. That's why si Ginoo Jesus nagapangita sa mga ubiha niya nga nagdula. Amo ni po silingon, hindi po silingon niya nga, dire o? Hindi po silingon nga, I was sent only for Christians, not Muslim. Amo, hindi niya po silingon ni Jesus. Amo balay niya ang buti silingon sa sinay konteksto. I was sent only for the white people, not for the color. I was sent only for rich, not for the poor people. I wasn't only for the highly educated, not the rest of you. Hindi ni saya ang Ginoo Hesus nga atong ginaalagad, kag ang Ginoo Hesus ang ginpalapitan sa babayi nga ini. Hindi nga konteksto yan, nagpaitsindi ini, nga ini saya maputuran. Prior pa si Ginoo Hesus nagapangita sa mga ubihan niya nga ari sa kalibutan. Ini mga Israelinong tungod nga sila ini mga katawan ni Ginoo Hesus ang Ginoo kag supposed to be ang kaluwasan ila ini i-extend sa mga Gentiles, ila i-extend sa mga heathen nation kamay sa aton. Pero mga kauturan ariyo nan by ministering to her sorrow, He could give a living representation of the lesson He designed to teach. May gusto siyang leksyon nga itudlo dito. The Jewish people who had been given every opportunity to understand the truth were without analysis of the needs of those around them. Wala sila nangabudlay. No effort was made to help souls in darkness. Wala sila yan nangabudlay. Amo ni tani ang misyon sa mga Jewish people. So the partition wall
which Jewish pride had erected, shut even the disciples from sympathy with the hidden world. But these barriers were to be broken down. Ang ini nga barrier, mga kauturan, ginguba ini ni Ginoong Hesus. Nga ang pagkarinya, ang iya grasya, ang iya kaluoy, hindi lang para sa Israelinon, kundi subong man sa aton nga mga Hintil. Imaginon mo na mga kauturan, no? Kung literal ni mo ni nga interpret, masakit. Pero mga kauturan, despite sina, ining babae, wala ganyan nag-surrender. Bahala, no retreat, no surrender. Padayon, kay Kuya Ginoo, mapakiluoy, kay ko, mga iloy. Grabe, basta masakit ito na bata. Gali kita, ga masakit man. O, di ba lang? Di ang much more ini nga babae. Demon possessed ini siya. No? Gin-possess ang iya nga bata. Kag wala sa sa palapitan nga iban, chance lang gid si Ginoong Hesus nga palapitan. So Jesus went all the way from Galilee to meet this woman. Mga kauturan, sanghalin sila sa Galilea. Kang nagkadto sila sa Tyre of Sidon. Wala na nga sang misyon pa nga iban to yung Ginoo. Kay kung ato ni sa tapuson ini nga istorya, pagtapos ni Ginoong Hesus ayos ng bata sa babae, naglakad naman siya. So nagkadto to siya, mga kauturan, sa amo lang gid sina iya nga misyon. Amo lang gid sina nga purpose. Kay kabalogin ang Ginoo nga may babae dito nga nagakinahanglan sa iya gugma, sa iya bulig. Kag may babae dito nga hindi gid siya maglintang sa iya pagtuo. Bahala ano na matabo. So he valued that woman, he valued her daughter, he valued her petition, her prayer, and he was ready and willing to answer. Scripture indicates that he did not do any other thing in Tyre. Wala siya maghinimo nga mirakulo dito nga iban. Amo lang gid ang iya gin-perform dito, mga kauturan. Kung aton basahon ang versikulo 25. 26. So sa verse 26, Jesus said, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." Hamba ang mga kauturan. Nga hindi maayo nga ang pagkaon sa isa ka bata, basahon na bala sa ilong mo. Kaya na, hindi ilong mo. Versikulo 26, siya nagsabat ang Ginoo, kag nagsabat siya, hindi nagakaigo nga pagkuhaon ang tinapay sa mga anak kag ipilak sa mga ido. Kung ato naman sa literal nga i-interpret naman, ito daw, malo niya man tumahi nga, hindi ko yung maguling sa imo, ido-ido ka. Hindi ko paghihatag ang akong pagpakamayo, ang akong tinapay sa ido. So sakit naman, mga kauturan. Kung ikaw man balambalo, sakit. Oo. Pero anong giniyon mo sa babae? Inigali ang ido, diri nga kina-refer. Nagamit si Ginoong Hesus ang ido diri. Sa Greek word ini siya, naghambal sa kunarion. Kunarion. Buod silingon diri sa ginihimplo sa Ginoo nga ido. Ini ba lang mga Shih Tzu, ini ay ido nga wild dogs or stray dogs. Kaya gina-compare ini sila sa mga unclean Gentiles, unclean people. Amo na siya mga dog. Pero ini saya ng ido diri sa sining nga bersikulo, sa Greek word is kunarion. Ini mga ido nga ginasabak-sabak, ginadayapiran, ido nga ginadala sa mall. So diri niya ang impro sa ginutungon ng balya, hindi maayo nga ihatag ang pagkaon. Pero ano ang bisan tinipid? Ha? Pero anong hapal sa babae sa iya? Ang babae way nagsunggod. Ha? Way nagsunggod ang babae. Bawa kita guro mga kauturan. Kapag kita guro sa kamo sila, hindi na magsimba na sa sumpag. Giinsulto ko to ni brother na mo to. Mga kauturan, isa ka-example lang. May upod kami sa una sa simbahan. Puwerte katutong. Grabe mga muyo. Mga muyo kahibigin. Ikaw mga nagapamati, mahibig ka man. Tungkol na bansagan mo gin. Nga ang iya pagpangamuyo, sincero gin kayo. Karon, naglawig ang panahon. Grabe
di ka pag-alaga, damo-damo siya pinatugmawan, mga katuran. Ang iya bata, pamatanon, ginsaway sa kasawa sa elder, day, kung hapon bala, hindi ka di magsimba nga naka-t-shirt ka, mas maayos nga, kung ano ginsuksok mo sa aga, amo man asuksukon mo sa hapon, kasi ang Sabado, sunset to sunset man, di ba? So, kung ano gisuksok mo sa aga nga kanami, amo man asuksukon mo sa hapon, kaya ang Ginoo ang ginasimba ta sa aga, amo man sa hapon nga Ginoo. Baw mga kauturan, nanugid sa amay. Pagpanugid sa amay, sa kagamay lang gid nga reklamo, kag hindi man tumalain, di ba? Baw mga kauturan, wala na yan nagsimba. Oh, si brother siya kunuhay na nagsimba, naglapas. Kadadlaw nga Sabado, agi-agi sa simbahan. So tanan, ginabisitahan, ginasirine, tanan nga pamaagi mga kauturan sa iglesia, to gina-reconcile. Di na gid siya magsimba. Tungod nagsungkod na siya kay Sister Amone. Karon, nagsungkod na siya. Makuturan, anong natabo sa ila? Nagmasakit ang asawa. Hasta napatay. Siya mismo nagmasakit man. Ginag-diabetic siya, kinutod ang iyang anong ini, kamulag ko. Naglalapag na diabetes, ginuntod ang tuhod. Paglapot na gid, ginuntod na gid hasta dire. Asa sa muli, napatay naman siya. Ang iya bata nga isa nag-adik. Ang isa niya kabata na ipit sang series kay nagbuang. Ang iba niya mga bata, nagalatagaw mo wala na naibalukot yung panulungan. Imagine mo makuturan. Tungod lang sa gamay nga pagsungkod. Gamay lang nga istorya. So kung aton basihan ini ginhambal na ng Jesus sa sini, nga hindi maghihatag bisan crumbs. Ng breadcrumbs pala, tinipik nga mumhos ang tinapay, hindi paghihatag sa ido. Guro ko nagsungkod ato ang Gentile woman, matalikod na lang ito, mabayan ito bata, pero wala gid siya makuto. Nagsurrender na siya pagtuho, padayon gihapon ano sila sa versikulo 27. Nagsabat siya makuturan sa Ginoo. Versikulo 27, hambal niya, ang babae nagsiling, matuhod, Ginoo. Walay sa payan ang nagkakahulog sa latok sang ila mga agalon. Walay sa payan ang mga idok nagkakaon sa mga usik na nagkakahulog sa latok. Sa latok sila kanya, Ginoo, sige lang Ginoo. Nya kaya ang mga idok nagkakaon man na sila sa nagkakahulog dito sa lamisa sa ila agalon. So nagkumporme siya dito makuturan sa ginhambal ni Ginoong Hesus. Ano ba lang po sa ligo sa pagkumporme sa ano nga babae sa kanal sa Gentile nga woman? Buot silingon mga kauturan, nagpaubos gid siya sa kaugalingon niya sa Ginoo. Nangyan persistent siya sa iyang pagtuo. No matter what happened, Lord, ayuha lang gid ang akon nga bata. Magsino mo na. Nagpaubos siya sa iyang galingon. Kung ano ang ginhambal sa Ginoo, nagkumporme siya. Kumana sa ato. Kung kaisa usap dungon kita sa Ginoo, hindi na ta magbato, hindi na ta magsungkod. Sunod na lang sa plano sa Ginoo. Kung hindi matapagsaktol sa Ginoo, sa aton mga pagpangamuyo, sa aton mga ayo sa iya, sa aton request makuturan. Trust His heart. We don't know about tomorrow. Anabalaan ta lang that Jesus holds our hands. Ampo lang na ato. Bahala na Ginoo. May mga struggles kita sa atong kabuhi mga kauturan. Pero mga kauturan, atong tandaan nga bisan sa munghulang nga paghigugma sa Ginoo, munghulang nga pagtuo manaton kag bisan sa munghulang nga habuyan kita sa Ginoo sa iyang pagpakamaayo, enough na sa aton nga makasustain sa aton tubtob sa iyang pagbalik. Amo na sa makuturan, kita mo Ginoo, bisan mong kulang na, pero ang idong nagkakahon man na sa nagkakahulog sa lamesa sa iya amo. Tanay may amo man kita sa makuturan na pagtuo, no? Kaysa nag-aabot sa aton, kaysa nga grabe, ito ginabati-bati na tas ang mga pagtilaw.
Ginoo, wala yung manibus na bata akong pag-ampunan na. Sa dito kami na-assign San Carlos Makunturan. Ini ba lang, siyempre pag pastor, damo-damo ginaya charges, was na subong, damo ginaya charges, makaupahuway na sila charge kung mag-retire. Makunturan, wala na kami ang kwarta. Wala na kami kwarta, wala naman kami bugas. Ang siguro lang gatas ng duha ka bata. So matigaan na ko supposed to be. So, siguro sa gabi, way naging tayo mga bugas mo. So, basta mag-abutan na nga mo ng panahon, mga kuturan. Doon nagalibog man ako kung nagabalik pa lang mga opportunities ang una sa kumpo. Kung nag-nurse na gibuko, kung nag-ubra na gibuko, muna kayo, kaya hindi mo kung pag-obrahon mo. So, mga panugmat na, mga pangbasol na. Pambago siya mo, isuktan mo lagi ko nga maglakad ko sa Amerika. Gabaton ni kadala resubong. Sige na, importante eh. For better or worse na. Motoran, sige, tingin tamay mo eh. Motoran ka problema na kuya, ida-ida lang kami to sa among duyan sa Guato. Proto, wala na kami to ligangon. Mayong purma, magwa ang pastor, mayong purma. Do bugado man, do congressman, kanakabarungol. Pero wala yung tiligangon. Motoran. Hindi ka mo magpati mga kauturan. Jung ko. May aral na sila nga sa ato ni do gamay pa lang ang hotel. Nadaw mo sila. Nag-agi si Jung ko sa balay. May dala nga tunga sa sako nga bugas. Wala gani lang po 5 minuto si Jung nag-agi sa balay. Pastor na ako'y bugas dala. Ginbilin sa among tugaran kag naglakat si Jung ko. Tapos mga kauturan. Hindi bang wala naging ka nga wala naging? Mga kauturan, hindi. Ang imo nga kalipay kag pasalamat sa Ginoo, sangko sa langit, balik-balik. Grabe nga kalipay mo. Wala ba'y bugas na kami? Sino ko kapasukulakat ka to sa, mamisita ka to sa bukid, kung kaya para nga pagbalik. Kaya kung mga mga kauturan, pag mamisita ang pastor, may bugas kinakagutan dala. May mga kauturan, why naman sa panggasolina? Wala na. Mga kauturan, sa sakto at tinion ang igagay sa Ginoo sa amon. Amon to siya mga kauturan. Amon na sa mga kauturan kaisa. Ang aton Ginoo naging silent sa aton ka mga request. Kay gali, may ara siya mga instant man, kag mga surprises sa aton along the way. Just think about that. We are coming to the I Am, the omnipotent ruler of the universe. Nothing is too hard for Him. Nothing. Wala niya sa mabudlay sa Ginoo mga kauturan. Ang aton lagi dyan, magsalig, bahala na Ginoo, ano matabo, unang tapon tatay. Bahala na ano matabo, salig lang lagi sa Ginoo. So, mukutan amo man na sa aton. So, tungo sa pagtuo sa aton nga babae, ginhantag sa Ginoo sa iyang request. Kung aton masahod, versikulo 22. Ano silang sa Ginoo sa iya? Niyan, si Jesus nagsabat sa iya, o babae, pagkadako sa imo pagtuo, paghimuon sa imo suno sa imo luyag, kag nag-ayo gilayon ang iya anak nga babae. Mga kauturan, pila lang ni sa kateksto diri. Pila lang kateksto. Pero sa katapusan tungod ng babae, persistent sa iya request sa Ginoo, ang iya pagtuo ay nalingkang, ang iya pagtuo ay na-wave. Bahala na Ginoo, basta maayong ko sa imo. Instant din naghama na Ginoo sabat siya. Babayi ang imo bata na ayo na. Mga kauturan, amo man na siya sa aton. May leksyon din ang emphasize ko sa iyo. Number 1, una pagtuo. Bahala na mga na matabo. Sining kalibutan. Yari na sa kahirap sa kapanahon. Nagagira na. Ang mga palatanda sa Ginoo ari na. The coming of our God is at hand. Subong pa ta masugod? Huwag sugod-sugod. Bahala ka naman tabo sa iglesia. Kaya pag-abot sa Ginoo, hindi na yung pagsukton sa Ginoo si brother Amunin, ikisuguran mo. Ikaw ya, ako ya, manabat sa Ginoo. Amo lang ko na bahala ano matabo sa aton pagtuo sa aton nga senaryo sa aton iglesia. Kapti ang pagtuo. Hindi magsugod. Pagtuo
iwasan. Hindi pa sa paka. Tungod sa aton iglesia. Tandaan ta, dungan nga nagatubo ang trigo kag ang gambon. Nan. Tay masungguta, hindi. Kaangay sining babae. Kuptan ta ang aton pagtumo. Sunod, persistent. Kung may ginapangayon kita sa Ginoo, kung ano man na ang mga crucible, mga lalantason sa atong pagpangabuhi, mga otoran. Dapat mangin persistent kita sa aton pag-alagad sa Ginoo. Tungod kung kita alabaab sa aton pag-alagad, sigurado gid itupra kita sa Ginoo. Kung ano man ang mga request sa Ginoo, kung ang Ginoo naging silent man sa aton mga pagpangabay sa iya, sometimes nagagadiskuryo na kita mga uturan. Trust His heart. Be persistent no matter what happens. Uyati ang pagtuo, ka magpadayon lang gid mamutura sa pag-alagad sang mainiton. Hindi enough nga maghambalan ta nga ang nagapadayon sa tubtob sa katubtuban maluwas. Tungod ko nagapadayon kita nga alabaag kita, sigurado makuturan hindi kita maluwas. Padayon kita tubtob sa katapusan nga mainiton sa aton pagtuo. Hindi lang nga simba ka subong ka sa madung, subong hindi kasulod hindi naman. Padayon kung ano ang buluhaton nga arang ginatagay sa aton bulig sa buluhaton. Tungod nga dito sa langit ang aton korona sigurado damogid sa bituon. Sunod, there was also a lesson for the disciples. We present a prayer on behalf of someone else. We may have faith and persistence, but we do really believe that Jesus cares about them. Do we even act like we really care about people, mga kuturan? Katatlong leksyon, hindi kita dapat makuturan mangin kaangay sa mga disipulo ni Ginoong Hesus. Nga palayason nila ang babayi, pahalinon, tungod nga, hindi siya Hudiyo. Nag-ayong isa kung pahalin na ang babayi, tungod nagasingit siya sa aton muli mga kuturan. Kung ano man ang aton membro sa iglesia, pigado man balahina, uneducated man na, malaway man na, manggaranon man, pigado, patunon kag palanggaon. Tungod bisan ano pa na ang estado sa ilang mga buhay mga turan, ginpakamatya na sila sa Ginoo sa cross, kaangay sa aton. Tungod ang Ginoo ay nagtanaw kung ano man ang aton estado sa pagpangabuhi. Ang gintanaw sa Ginoo ang aton pagtuo, ang aton persistence, kag ang aton mga kuturan tutuod nga gugma sa iya. Mga kuturan, ari na ta sa panahon nga ang kanta bala nga madali na lang. Yara ng dulongkaan. Gani, tanan nga pagtilaw, dapat naton daogon. Makuturan tandaan yun. Hindi kita magtilawan sa tagagwa. Sino ang magtilaw sa aton? Ari sa sulod. Amo ng realidad. Hindi mata magsunggod tungod sa tagagwa, kay kita masunggodan diri sa sulod. Ina ba lang mga opsyon na, mga reform, nagsunggod natin, o sa totoo lang makuturan, hindi na sila do you think convince sila 100%? Well, depende sa ilang. It's between them and God. Pero mga kuturan, kabalo kita, kaangay sining babayi. Harap kita sa kamaturan, ining babayi, wala na sa kamaturan. Kabalo kita sa doktrina, kabalo kita sa kamaturan, uyati ina mga kuturan nga pagpamaturan. Hindi kayo pagpuyi, tubtob sa pagbalik sa Ginoo. Tungod nga, bisan pa sa pagtilaw sa atong kabuhay mga kuturan, kung ano man ang mga challenges, sa pagkatapos ng bagyo,
balangaw magpahayag, di ba? Sa tapos mga kalisod ang gumamaga sila. Oh, turan. Isa pa sa mapagtimaw sa atong kabuhi. Hold that faith tightly. Hindi kita magbulag sa atong paglagan. Kabay pa mga kauturan, nga samtang kita magaululupod kag magabuligay para sa pagpangabudlay. Kag samtang kita magapagdaog pagi sa makalag para sa trono sa Ginoo nga atong madala. Kabay pa kita magapainiton sa atong pagalagan, magalikon pagi sa atong pagtuo kag atong pagalaga sa Ginoo. Nga sa pagbalik niya, wala isang isa nga mawala sa aton. Ngayari din ay subong. Tapos sa pagbalik ni Ginoong Hesus, sa pagkayag niya sila mga langit, kag makita na siya sa naong kag naong, kabay pa mga kuturan nga kita ngayari din ay subong, kaupot sa aton membro sa pamilya, magaululupon, kag magamalipayon sa pagsugata sa Ginoo. Amo ang akong pangamuyo.